Ikalabintatlong kabanata ng Wanted Caregiver. Kapag Sunday, ay allowed na gumising ng tanghali ang magkapatid. Pero como maagang natulog ng nagdaang gabi, maaga pa ay bumangon na ang mga ito. Magkakasalo sa breakfast sina Kim, Jason at Weng nang dumating sina Noreen at Brian. Ipinakilala ni Noreen ang kanyang fiancé kay Weng bago sinabing ipapasyal nila nito ang mga pamangkin sa zoo. Apparently, paminsan-minsan ay ginagawa iyon ng magnobyo para sa mga bata. Halos magtatalon naman sa tuwa ang magkapatid. Pag-alis nila, inatake ng lungkot si Weng. Matindi. Pakiramdam niya, ayaw siyang iwan ng problema. Saan man siya pumunta. Pero ang kasalukuyang dinaramdam ang pinakamatindi. Wari nga niya'y wala nang mas titindi pa rito. Kapag araw rin ng linggo, ay hindi gaanong gumagawa sa bahay si Weng. Kahit paano, nagre-relax din siya. But not that day. Kailangan niyang magpakaabala. Pagkaimis sa kusina, pinalitan niya ang bedsheets at pillowcases sa tulugan ng mga bata. Pagkaraan, ang kay Neil naman. Halos tapos na niyang palitan ang bedclothes ng kama nito nang bigla na lang siyang mapaiyak. Nanlulumo siyang umupo sa gilid ng higaan. Awang-awa siya sa sarili. Pero sa loob-loob niya, siya din naman ang may gusto lang yun. Hindi siya niligawan ni Neil, hindi sinuyo, hindi pinagtapatan. Basta, ibinigay niya rito ang sarili. So, ano ang karapatan niya ngayong magdamdam? Naisip niya, baka kaya gustong kumuha ni Neil ng kapalit niya ay para makaromansa rin o kaya'y mahalin. Iyong bugso at lakas ng kanyang paghagulgol. Padapang yumupyop sa unan si Weng. Kahit nag-iisa siya, ayaw niyang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang umiiyak niyang puso. Nakatulugan ni Weng ang matagal na pag-iyak. Basta, alam niyang napaidlip siya. Ang hindi lang niya malaman kung gising na siya o baka nananaginip lamang nang marinig ang pabulong na pagbigkas ni Neil sa kanyang pangalan. Rowena. Umingit ng konti ang kama nang umupo ito sa gilid niyon sa tabi ni Weng. Nalanghap ng dalaga ang aftershave nito. Naramdaman niya nang yumuko si Neil at bumulong sa kanyang tenga. I can't stay away from you, Rowena. I tried to, but I really can't. I have to be near you. I want you so much. Hindi tuminag si Weng sa pagkakahiga ng patagilid. Nagmulat siya, tiningnan si Neil. Talagang ang gwapo nito. She felt her heart melting just by looking at him. Did you miss me? Tanong ni Neil kay Weng. How can I not miss you? Hindi maikakaila ang malalim na tampo sa tinig ng dalaga. Hinaplos ni Neil ang pisngi ni Weng
at sabi, I miss you so much, Rowena, if that's any consolation to you. Mula sa pagkakatagilid ay umayos si Weng ng higa. Ibig niyang titigan si Neil, tayain kung totoo ang kasasabi lang nito. Did you really miss me? I miss you like crazy, Rowena, sagot ni Neil. And I don't blame you if you disbelieve me. Tinitigan siya nito, hinaplos-haplos sa balikat. This feeling, patuloy ni Neil, this feeling that I have for you since I first saw you. I can't believe it myself. Pumikit si Weng. Huminga ng malalim. Kumakabog ang dibdib niya. Nagtatapat pa ng lagay na iyon si Neil? Pero surely, sabi niya sa sarili, panaginip lang ang lahat. Alam niyang mamaya, paggising niya, ay wala si Neil sa tabi niya. Nasa kung saan at nagpapahanap ng panibagong Pinay na caregiver para ihalili sa kanya. You're so beautiful, Rowena. Pabulong na bigkas ni Neil. And utterly desirable. Yumuko si Neil. Hinagka ng dalaga sa pisngi, sa leeg, balik sa kabilang pisngi. Weng closed her eyes again and took a deep sigh. Noon siya ginawaran ni Neil ng halik sa labi. As soon as their lips met, dagling nag-apoy ang kinikimkim na pangungulila nila sa isa't isa. Basta ang alam ni Weng ay panaginip lang iyon. And such a passionate dream. Pagkaraan siyang hagkan ni Neil sa bibig, pisngi at leeg. Bumaba ang humahalik nitong mga labi sa pagitan ng kanyang dibdib, habang pahaplos nito siyang dinadama roon. Hindi na maalala ni Weng kung tinulungan siya ni Neil na mag-alis ng damit. When he closed his mouth around her nipple at laruin ito ng bibig, ang sensitive na bahaging iyon ng kanyang dibdib. Nawala na si Weng sa sarili. Tumuon ang konsentrasyon niya sa pleasure na ibinibigay ni Neil. Obvious na gustong pagtagalin iyon ni Neil. Kaya kahit handang-handa na ito para angkinin si Weng, tumigil ito. He was breathing hard dahil sa tindi ng pagpipigil. Nagtaka si Weng. Nagmulat siya. Aniya, why? Something the matter? I want this to last longer, Rowena. Much longer for you. Tumindig si Neil. Inalalayan si Weng para tumayo rin. Come, ani Neil kay Weng. Kapwa sila walang saplot na anuman sa katawan. Hindi na nagtanong si Weng kung saan siya niyayaya ni Neil. Iminwestra nito ang bathroom. Doon, sa ilalim ng hot shower,
Muli siyang pinaliguan ng halik ni Neil. Pinaliguan din siya nito. Sinabon ang buong katawan. Sa likod, sa dibdib, sa tiyan, sa puson, sa balakang. Nang umabot ito sa pagitan ng mga hita ni Weng, biglang napaigik ang dalaga nang maramdaman ang pagdulas ng isang daliri ni Neil. Hinawi ni Neil ang isang hita ni Weng. He wanted to explore her there. Noon lang nito ginawa iyon sa kanya. At dahil first time iyon ni Weng, nanibago siya sa simula pero sandali lang. Eksperto siyang pinadama ni Neil ng pleasure. Hindi kinumpleto ni Neil sa shower ang kaganapan ng kanilang lovemaking. Bumalik sila sa kama at doon muli niya itong hinagkan mula ulo hanggang paa. Pero tumigil siya sa ilang bahagi ng katawan ni Weng. Sa labi, sa dibdib, sa puson, at muli sa pagitan ng kanyang mga hita. Kung alam ni Weng na panaginip lang iyon, pinalaya niya ang kanyang inhibitions. Nang unang gawin iyon ni Neil ay tumanggi siya. Ayaw niya, aniya. Nahihiya kasi siya na hindi naman niya sinabi. Hindi iginiit ni Neil ang sariling gusto. He wanted to please her, not impose upon her. Pero sa pagkakataong iyon, hindi umayaw si Weng. She tried to relax, na siyang suhestyon ni Neil. Ipinokos ng dalaga ang isip sa pleasure na hatid ng padaplis na paghalik nito sa kanyang private part. Soon enough, nang matiyak ni Neil na nag-e-enjoy si Weng, hindi na nito ginawang padaplis lang ang kanyang pag-explore doon. Nag-concentrate ito sa bahaging tuwing sadya niyang sasagiin ay napapaungol si Weng. Nang hindi na makatiis si Weng, siya na ang nakiusap kay Neil na angkinin na siya nito. Talagang iwinaglit na ni Weng ang inhibitions. Ano bang hiya-hiya pa? Hindi na siya makapaghihintay. Gusto na niyang damhin noon din ang pag-iisang katawan nila ni Neil. Which he did. Buong-buo nitong pinadama kay Weng ang mainit at matindi rin nitong paghahangad na magganap at makumpleto ang kanilang physical union. Hindi kayang ilarawan ni Weng kung gaano siya pinaligaya ni Neil ng mga sandaling iyon. Dear heart, nagising ako na may ngiti sa mga labi. Sabi ko sa sarili ko, ganoon pala ang wet dream. Parang totoong totoo. Naghikap ako, nag-inat, at noon ko na-realize na wala akong damit at gulong-gulo ang kaayos ko lang na kama. Bumalikwas ako ng bangon. I was so shocked. Panaginip nga lang ba iyon? O
totoo? Panaginip nga lang ba iyon? Tulad ng na-imagine ni Weng na wet dream lang? O totoo kayang nangyari iyon? Alamin sa susunod na kabanata ang planong gawin ng dalaga para hindi magkaproblema si Neil sa paghahanap ng bagong Pinay caregiver. Malapit nang magwakas ang love confession na ito ni Weng